What a wonderful day that you've given. Thank you, Father. Glory and all honor belongs to you. Thank you. We praise you. We bless you. We glorify and honor you. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isang kamananampalataya sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa QICM, sa Doha, mga dati kong kaalsad group, dyan din sa Doha. Ay magandang umaga at sa lahat pa po na naifo-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po at marami pong salamat na tayo'y muling magkakasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga, good morning, Sister Tess UC. Ayan. Good morning, Sir Evelyn Oblea. Excuse me po. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na nasa iyong paanan, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita. Turuan mo po kaming makinig at makinig. Makinig sa kanan, makinig sa kaliwang tenga. Ang mga bagay na aming naririnig ay maitanim sa aming puso upang sa ganon, hinding-hindi kami mawawalay sa iyo. Maraming salamat na uunawaan namin ng husto ngayon kung anong ibig sabihin ng puso. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming pag-aaral. Kayo lamang magbigay sa amin ng inspirasyon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ito ay aming maunawaan at maipamuhay araw-araw. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ngayon po, excuse me po, last week po ay very extensive, ika nga, na mahaba ang ating talakayan. Ayan, good morning, Sister Norma Liman. Kung sino ang dapat ibigin ng Kristiyano. So, tamang-tama po, itong buwan na ito na kinoconsider ng Gregorian calendar at karamihan sa mga tao sa buong mundo, ang buwan ng mga puso. Kaya, sinong unang iniibig natin? Ang Diyos. Sa Kanya talaga nakasentro ang ating pag-ibig sapagkat Siya ay ganun na lamang ang pag-ibig din sa atin. Siya nilalang niya tayo sang-ayon sa Kanyang wangis. So, talagang sa Kanya ang ating buhay at galing sa Kanya at ngayon tayo ay umiibig din ng ganun sa Kanya. Good morning, Sister Novi Zaratan. Ayan. Pagkatapos, pinag-aralan din natin ng malalim yung patungkol sa pag-ibig natin sa ating kaaway o hindi kasundo o ang mga tao. Tapos po, pinag-aralan din natin na ibigin natin ang ating kapwa ng tapat. Hindi lang basta sumusunod, pero kumbinsido tayo na kailangan natin gawin yun para tayo ay makilalang kakaiba kaysa sa mga tao dito sa mundong ito. Good morning, Sister Madonna Licop Cruz. Ayan. So ngayon, kung alam na natin kung sino ang sentro ng ating pag-ibig at pag-ibig natin sa ating kapwa at pag-ibig natin ng tapat sa kanila, ngayon, merong panuntunan. Ibig sabihin, bakit sinasabi sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito? So, pag-aralan natin sa John chapter 13, Juan, 13, kabanata, talatang 34, 35. John chapter 13, verses 34 and 35. Basahin po natin ang sabay-sabay sa inyong mga Biblia. John chapter 13, 34 and 35. Isang bagong utos. Ayan, good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Yan. So, nagbabasa na po ako. John chapter 13, 34, 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Tingnan niyo po. Napakaganda po ng pagtuturo ng Panginoon sa atin. Sapagkat siya talaga ang nakakaalam ng salita. Hindi yan ang salita ng tao, yan ang salita ng Diyos una pa man. Ngayon ay itinutuwid niya
itinatakda niya, sinasabi niya ng mabuti sa atin, bago, sabi niya, tignan niyo po, bago. Sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Bakit? Di ba? Magtatanong ka bakit? Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ulitin ko po. John 13:34-35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, pakaiisipin po natin yung pagkakataong ito. Noon pang kapanahunan ng mga Israelita, sapagkat ang ating Diyos, galing dyan sa lahi na yan. Sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng Diyos upang kanilang ipahayag ito sa buong mundo. At doon din sa lahing iyan, ang mga Hudyo na tinatawag mga Hebrews o ang bansa ay Israel, ay upang makilala ng lahat kung sino ang Diyos. At sa kanilang kaisipan, sila kasi ay may mga tagaturo. So, meron silang sinusundan. Ang mga tawag sa kanila, they're called rabbi, teacher. At ang mga iyan, yung mga eksperto sa salita ng Diyos, ay kumbaga sa eskwelahan, meron din silang mga maliliit na eskwelahan. At yung teacher nila, yung tagaturo nila, yun ang sinusunod nila. Ang ating Panginoon sa Kristo, nung dumating siya, He is everything, di ba? He is God the Son, ang Diyos na nagkatawang tao. Siya isang propeta, siya isang saserdote, siya rin ang tagaturo, siya rin ang gumagawa ng himala. Siya ang nag-ayos. Siya ang nagbigay ng tuntunin kung paano talaga mamuhay. And this time, this is already the New Testament na tinatawag, sapagkat nasusulat na rito sa Bagong Tipan ay ang libro ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan, at Book of Acts. Bali, 5 rin. Kung merong 5 books of the Old Testament, diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yun ang magkakasunod, ay meron din sa Bagong Tipan, which are Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. 5. Ngayon, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay tagaturo, He's a teacher, He's a rabbi. Ngayon, sinabihan niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga followers. Kaya dito sinasabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. So now He's a teacher and teaching His disciples, kaya sabi niya, mag-ibigan kayo. May basihan yan. Hindi lang basta sinasabi ng Panginoon sa Kristo na mag-ibigan kayo. Merong ibig sabihin niya, kung paanong inibig ko kayo. So ibig sabihin, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, personally, the Lord Jesus and us and the Lord Jesus, sabi niya, kung paanong inibig tayo ng Panginoon, yun din ang ating motivation, yun din ang magiging dahilan bakit natin makakayanang ibigin ang ating kapwa. Tapos sabi niya, kung kayo'y mag-ibigan, ay ibig sabihin, pasubali pa rin yun, nasa sa atin na tagasanod. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. You are special, you are peculiar, you are different. Sabi niya, makikilala
ng lahat na kayo'y mga alagad ko. That you are following me, you are my disciples, you are my learners, sumusunod kayo sa akin. So, anong pagkakaiba ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tagaturo nung kapanahon ng iyon? He is the only one who teaches them. Itinuwid ng Panginoon ang tamang pananaw sa pag-ibig at siya ang nagsasabi, sabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi rin tayo magkakamali. Tayo man ay makaiibig ng kamukha niya. Kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, mapaparanas din natin yon sa ibang tao. So lahat ng mga bagay na ginagawa natin flows from the love of God. Ika nga, dumadaloy galing sa pag-ibig ng Diyos. Kasi dalawang bagay lamang ang pinakabuod ng turo ng Panginoon. Love God above all and love thy neighbors as thyself. So, simple na lang yon. Makakakuha ka na ng simple. Yun ang pinakasimple. Pinakasimple na lang ng Panginoon ang kanyang pagtuturo para makuha natin. At ang mga itinuturo ng Panginoon, they are very practical. Ibig sabihin, magagawa natin yan. Hindi lang minsan, hindi lang madalawa, hindi lang tatlo, habang tayo nabubuhay dito. We are different. Kakaiba tayo. So, yun po. Ngayon, kung sasabihin natin, oo, sige, naintindihan ko na, iibig ako. Paano? Diba? Sige, 1 John, dito naman tayo pumunta. 1 John chapter 3. So, kung inyo po napapansin, parehong Juan, John, the gospel and the letter of John in 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. 1 Juan, ikatatlong kabanata, talatang 16 hanggang 18. Ganito po ang mababasa natin. 1 John chapter 3 verses 16 to 18. Dito natin nakikilala. O yun. So may pagkakakilanlan. Mahahalata mo, makikilala mo. So sabi niya, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat ding ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So sa atin pong pagkabasa ng lahat ng iyan, makikita po natin na pag nakita, sinabi ng ganun nakikilala. So, they would know, they would see, they would feel ang pag-ibig natin. Kasi nakalagay doon. Basahin natin uli, 1 John chapter 3 verse 16. Dahil dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. So, meron talagang unang umibig sa atin at halimbawa natin, ito ay ang Panginoong Kristo. Sabi niya, dahil sa mga kapatid, inialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino man na may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin, patunayan natin, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So dito na po pumapasok yung faith and works. Sumasampalataya ka na, naniniwala ka pa, sumusunod ka pa. Kasi maraming sumasampalataya, maraming naniniwala, pero hindi sumusunod. So, ang pagkakaiba ay yung pagsunod.
So kung tayo talagang tagasunod, we are followers, learners of the Lord Jesus Christ, we will do likewise. Kung paano niya tayong tinuturuan, ay ganun din naman tayong namumuhay. Ay sabi niya, makikilala ng lahat na tayo ay mga alagad niya sa pamamagitan ng ating pag-ibig na may gawa. Siyempre, alam natin, we are saved by grace through faith. Naliligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos at tayo sumampalataya. Pero hindi natatapos doon, nagsisimula pa lang yun. 1 John chapter 3, verses 16 to 18. Ito na po yung second part. Basahin po natin. 1 John chapter 3, verses 16 to 18. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So kanina ko pa po sinasabi ito, kaya lang na naputol, na wala pong bigla yung internet. Hindi naman po niya in-stop, pero ni-restore niya, pero hindi niyo na ako naririnig. Anyway, ang atin po kasing pinag-aaralan ay bagay na spiritual. Kaya nga, patuloy po nating ipinapanalangin na wala pong nag-i-interfere. Malakas ang wifi, ganun din ang reception ng laptop. Maayos na po yung laptop, bago na po yung aking laptop na ginagamit ngayon. It's already new. Kaya nga, patuloy po tayong lumalapit sa Panginoon na tuloy-tuloy ang ating pinag-aaralan at nang hindi napuputol. Ngayon, ang sabi sa atin ng Panginoon, ipakita ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Tumulong sa mga nangangailangan bilang tanda ng tunay na pag-ibig sa kapwa. So bahagi po ng ating pagkatawag ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya ay hindi tayo magiging makasarili. Kaya nga sinabi niya, ang unang bagay na ating pakatatandaan at ginagawa araw-araw ay umibig sa Diyos at pagkatapos ay umibig sa ating kapwa. Yung pagpapatunay ng ating pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. So kung hindi natin iniibig ang ating kapwa, paano natin mapatutunayan na tayo umiibig sa Diyos? Diba? Ang Diyos hindi natin nakikita, ang tao nakikita natin. So, ang magiging recipient, ibig sabihin, ang makakatanggap ng pag-ibig na yan ay ang tao. Tao sa kapwa-tao. Pero, kaya nating umibig sa ating kapwa-tao dahil ang nanggaling sa Diyos ang pag-ibig. Kaya nga, hindi magiging mahirap sa atin ang umibig kahit na kahit na hindi kaibig-ibig ang taong nasa harap natin. Sinasabi na ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng umiwas sa sinabi niya. Kasi sabi ng Panginoon, kung talagang tunay tayong sumusunod sa Kanya, makikita sa ating mga gawa. Sinugundahan pa ng pagsulat ni Apostol Juan, isinasama na niya ang kanyang sarili. Kung nakita niyo po, doon sa pagbasa natin in John chapter 13, ang Panginoon nagko-command siya. This is the command. Ito yung turo niya. Pero sinabi niya, dahil iniibig niya tayo, naranasan natin ang pag-ibig niya, so magiging ganun din ang ating pag-ibig sa ating kapwa.
So kung hindi natin naranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, mahihirapan tayong ibigin ang ating kapwa. Sapagkat ang ating uri at lawak, taas at lalim at lapad ng ating pag-ibig, kunti lang. Madali tayong magsawa. Hindi tayo makakatagal. Lalo na kung yung ating sinasabing iniibig, nung una, kaibig-ibig siya, pero later on, hindi na. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, para makapanatili tayo dito sa lupa at maging tunay na tagasunod ang ating Panginoon Kristo, naranasan natin ang kanyang pag-ibig, magiging ganun din tayo. Iibigin din natin ang ating kapwa. Hindi tayo mamimili kung sino yung nasa harapan natin. Kahit na kung minsan nasasaktan tayo. Diba? Naiintindihan nyo yun. Iniibig mo ang iyong kapwa pero nasasaktan ka rin. Pero ang Diyos hindi niya tayo sinasaktan. Kaya lagi tayong humuhugot, kumukuha ng pag-ibig sa Diyos. Kasi napupuno rin tayo sa ibang bagay. Kaya kailangan, lagi tayong humihingi ng tunay na pag-ibig ng Diyos. It is the Holy Spirit who produces that. Ang nagpo-produce doon sa atin ay ang banal na Spirito. We cannot do it by ourselves. Hindi natin kaya. Hindi tayo makakatagal. Ika nga. Kung nagpapanggap lang din tayo, hindi rin tayo makakatagal. It should be genuine. Yung totoo. Hindi lang sa salita. Sinasabi na ng Panginoon, hindi lang sa sinasabi mo, mahal kita, pinatutunayan mo. Meron bang nagsabing mahal na mahal kita, tapos sinasaktan mo? Siyempre hindi. Yung sinasabi mo at yung ginagawa mo ay hindi parehas. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, ang unang umibig sa atin ay ang Diyos. Pinadama niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo. Binura niya lahat ng ating mga pagkakamali. Binigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong puso. Hindi na masuwayin at matigas na puso. Kundi pinalambot na niya yun. Para inilagay niya na doon ang salita niya. Kaya ngayon, makakayanan natin na magpatuloy na umiibig sa ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po, maraming mga tao sa ating kapanahunan ngayon, kahit na noon hanggang ngayon, like for like. Ibig sabihin, kung iniibig mo ko, iniibig kita. Kung hindi mo ko iniibig, di rin kita iniibig. Kung tinutulungan mo ko, tutulungan kita. Kung hindi mo ako tinutulungan, di kita tutulungan. Ganyan po. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganun ang uri ng pag-ibig niya. Kaya nga sabi niya, mabait siya sa mga mabubuti at masasama. Binibigay niya ang ulan, ang lahat ng bagay dito sa lupa, hindi lamang sa mga matuwid, kundi pati na rin sa hindi. Kasi ang ating Diyos ay mahabagin. Ang ating Diyos ay, He is compassionate, He is merciful, and He is ready to forgive. Handang-handa siyang magpatawad sa atin. Lumapit lang tayo. Kaya nga, ipakita natin ang tunay na pag-ibig. Gusto ng Panginoon ang sasabihin natin. Gusto ng Panginoon, ganito ang ating sasabihin. Mamahalin kita kahit na wala akong matanggap na anuman bilang ganti buhat sa iyo. Masasabi kaya natin yan ng buong puso. Mamahalin kita kahit na wala akong matanggap na anumang bilang ganti buhat sa iyo. Mabigat po yun. It's not easy to say that. Kasi nga kung minsan, tumutulong ka na ng tumutulong, ginagawa mo na lahat. You love because Jesus loves us. Pero kung minsan, we are still being rejected. Minsan parang wala lang sa kanila na minamahal natin sila. Wala lang.
Minsan parang kulang pa. Gusto nila mas marami pa ibigay mo. Pero alam niyo po, kapag ganun ang nagiging sitwasyon sa ating karanasan, our experience, tatandaan lang natin na alam ng Diyos ang lahat nating ginagawa at alam din niya ang nilalaman ating puso na kapag nagkukulang na tayo ng bagay na iyon, bubuhusan niya tayo. Pag-aapawin pa niya tayo ng pag-ibig niya para hindi tayo nawawalan, hindi nababawasan. Palagi natin itong nagagawa habang tayo nabubuhay at habang tayo tagasunod ng Panginoong Kristo. Kasi, ang Diyos ang naglagay sa ating puso na hindi tayo magiging makasarili sa pagbibigay ng pag-ibig sa kapwa natin, sa ating pagkilos at sa ating saloobin. Maaari na pwede mong sa labas, ibig sabihin, sa na hindi nababasa ng taong yung kaisipan at damdamin, kung minsan nakukumbinsi ka lang pero napipilitan ka lang. Sasabihin, sige na nga, gawin ko nga. Ilang beses na ba natin ginawa yun, ha? Susunod ka pero nagmamaktol ka. Ganun ba yung uri ng pag-ibig na sinasabi ng Panginoon? Hindi. Kung susunod ka, kumbinsido ka sa iyong puso at buhat sa iyong puso, ginagawa mo yun. Dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at minamahal mo iyong kapwa. Kahit na hindi ganoon ang tindi ng pag-ibig nila sa iyo. Minsan nga, napapaiyak ka na lang kung minsan. Napapaiyak ka na sa kabila ng paulit-ulit mong ginagawa, parang sa kanila, wala lang. Pero tatandaan natin, ang pagsunod natin sa Panginoon ay mas importante, take note po, mas importante yung pagsunod natin sa Panginoon ng buong puso, sapagkat ang Diyos, siya ang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng ating ginagawa. Kasi siya naman ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng ating saloobin at kung ano ang totoo sa atin. He knows. Alam niya. Kaya nga, sa Kanya tayo talaga makapagsusumbong kapag may mga pagkakataon na yung mga taong inaasahan natin, hindi naman ganun ang ginagawa nila. Masasabi natin, basta ang Panginoon nasa puso ko at sumusunod ako sa Kanya, kaya ko. Kasi sabi ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Gagawa ko anumang bagay sa pamamagitan ng kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa atin. So kung nag-stop na, kung mangyayari man yun, di ba? Kung mangyayari man na tumigil ang pag-ibig ng Diyos sa atin, what else can we use? Ano ang ating magagamit? Hindi naman napuputol ang pag-ibig ng Diyos sa atin. It is endless. Endless. Hindi napuputol. Sabi nga niya, di ba, hanggang sa langit, pag-ibig ang mananatili. Di ba? Yun ang binasa natin sa 1 Corinthians chapter 13. Di ba? Nung pinag-aaralan natin. So, let's go back there. 1 Corinthians chapter 13. Isipin natin ito. Ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Love is patient. Love is kind. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Hallelujah!
Alagang iba ang uri ng pag-ibig ng Diyos. At iba rin ang uri, the kind. Di ba? Example na lang. Halimbawa sa mga produkto. Sa mga produkto, di ba maraming uri. Maraming pare-parehas. Halimbawa, cheese. Cheese. Yung kinakain natin na paborito nating pamalaman ng ating tinapay, cheese. Napakaraming brand, di ba? Napakaraming brand. Makikita mo dyan, iba't iba. Di ba? Napakarami. Mamimili ka, di ba? Kasi meron din yung maalat-alat, meron din naman yung madaling malusaw, yung ano, sabi naman dun it will easily melt, o meron din naman yung processed, kung iba't ibang cheese. Di po ba? Makakapamili ka kung anong gusto mo. Yung uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung lasa. Hindi nagbabago yung uri. Mananatiling ganoon. Kaya kung sa Kanya galing ang lahat ng uri, yung tunay na masarap, na pag-ibig. Diba? Iba't ibang cheese. Kaya nga namimili ka ng iba't ibang brand kasi kung minsan di mo masyadong type. Gusto mo yung talagang masarap. Pag nasanay ka na dun sa masarap, ayaw mo nang kumain ng hindi masarap. Di ba? Biglang-bigla, nagbago na yung dila mo, yung panlasa mo. Dati, okay na sa'yo kahit na ano. Ngayon, nagkakaroon ka na ng taste. Nag-iiba na ang pananaw mo ng lasa. Noon, okay na yan. Ngayon, maselan ka na. Di ba? Natututo ka na . Pero tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa bago-bago. Hindi kung minsan mataas, hindi kung minsan mababa, kung minsan konti, kung minsan marami. Hindi po. Constant. It remains as it is. Tayo lamang na tao at ang uri ng pag-ibig natin doon nagkakaiba. Pero kapag tayo tunay na tagusunod ng Panginoong Kristo, sinabi ng Panginoon, ang marka natin, the mark of Christianity, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating tunay na pag-ibig. Tunay, sabi niya, hindi fake. Hindi plastic, hindi nagkukunwari, hindi nasisira, hindi nabubulok na pag-ibig. Hindi nag-e-end. Hindi mawawala. Because God's love for us ay ganun din. He showers us with His love each day. Kaya yung pinaka-importante, what motivates us to do what we do is because of God's love. At dahil very loving siya sa atin, we can also be the same. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa uri ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. I, the Lord, sabi mo, I change not. Kaya nga mapagkakatiwalaan ka namin ng lubos-lubusan. Mapagkakatiwalaan namin ang iyong sinasabi. Katiwa-tiwala ka. You will never break our heart. Ikaw nga ang nagbigay ng bagong puso sa amin para hindi na kami maging masuwayin. Para hindi kami maging bato at tumigas na ang ating damdamin, ang aming pagkatao dahil sa mga karanasan dito sa mundo. Pero salamat, binago mo na ang aming puso. You gave us a new heart and a new spirit. With the heart comes the Holy Spirit. Kasi ang banal na Espiritu ang nakapagpapananatili na malambot ang aming puso, Lord. Sinabi mo na yan. That's why we need the power of the Holy Spirit to do what we need to do. Kaya maraming salamat, banal na Espiritu, na patuloy
kang kumikilos sa bawat buhay namin at ito'y nagagamit namin all the days of our lives. Hindi kami pwedeng mamili ng araw na kami nagagalit at meron kaming pagkakataong magtampo kung ano-anong aming gagawin, tapos meron kaming araw na kaming umiibig. Hindi ganun. Maraming salamat. All the days of our lives, susunod kami sa iyo. Hindi lang kapag kumbinyente, kapag mabait yung tao, madaling ibigin. Pero sabi ng Panginoon, kahit na yung masasama, sinabi mo, Lord, kahit yung masasama, umiibig din sila, selective. Namimili sila ng iniibig nila. Pero isang mananampalataya, hindi ka namimili kung sinong iibigin mo. Mahal mo lahat. Minamahal mong lahat. Ganon din naman ang uri ng aming pag-ibig. Hindi kami namimili, kundi kung sino yung ibinibigay mo sa amin at nakakadaupalad namin araw-araw, makakayanan naming ibigin. Sinabi mo, makikilala na tunay kaming alagad mo dahil sa aming pag-ibig na dalisay na kamukha mo. Naranasan namin ang pag-ibig mo. Kaya nga, maiibig din namin ang aming kapwa. Hindi kami magsasawa sapagkat hindi ka rin nagsasawa na umiibig sa amin. Maraming salamat. Sinabi po nga, matatapos ang pananampalataya, matatapos ang pag-asa, subalit ang pag-ibig ay pangwalang hanggan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig, magiging ganun din kami sapagkat kami tagasunod mo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkukumbinsi mo sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, na magagawa namin ang mga bagay na sinasabi mo. Sapagkat ikaw na rin ang maggagabay sa amin para magawa namin yan. Hindi dahil sa aming sariling kakayanan, kundi dahil sa kakayanan na ibinibigay mo. Biyaya mo pa rin. Hindi kami karapat-dapat binigay mo. Biyaya mo pa rin na magagawa namin ang latang bagay dahil sumusunod kami sa iyo. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin, Panginoon. At kumalat pa sa buong mundo ang uri at lalim at lawak, taas ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ang dalisay na pag-ibig ng Diyos na magiging sanhi upang umibig tayo ng gaya ng pag-ibig niya. Tanggapin ang kakayanan, the ability to do it. Tanggapin ang pagkukumbinsi. Kinukumbinsi tayo ng Panginoon na let us be like Him in everything. Receive the miracles that you need today. Receive your healing. Receive whatever you need for life and godliness. In the name of the Lord Jesus Christ and by the power of thine Holy Spirit. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ang pag-aaral natin ay naging part 1 and part 2. Dahil sa biglang-biglang nawala yung internet. Maraming pong salamat sa inyong pagtsatsaga. Sa inyo na nandyan. Sina Sister Evelyn Oblay, Sister Tess UC, ayan, salamat. Kanina nakita ko Sister Esther, ayan. Sister Rose Dizon, Sister Irene Javier Bautista, Sister Rowena D. Manalo, ayan, maraming salamat. Sister Susan Manansala Canilaw, ayan. Gian Bravo, ayan. Good morning sa inyong lahat. Sister Maricel Gamulo Tolentino, ayan, maraming salamat. At yung mga nandun nung una, nakita ko kanina, Sister Norma Gliman, at yung iba pa. Maraming po salamat. I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now.